Ang lungsod ng Pasig po ay magbibigay ng 1 bilyong cash bilang tulong sa mga residente ho ng nasabing lungsod. Yan ho'y bukod pa doon sa national government na pondong ipamamahagi sa mga mamamayan na hanggang ngayon lahat hindi naman nakatatanggap ang marami. Hanggat hindi po, wala pong sistema, wala mangyayari po dyan. Meron na naman panibagong ilang pong bilyon niyang i-release na naman daw para naman po ito sa mga middle class. Kaya katunayan, sabi nga natin, dito, walang mahirap dito, walang may pera dito, may pera ka noon. Ngayon, may pera ka pa ba? Sana kung lahat tayo pareho ni Henry C., ni Lucio Tan, ni Gokong Wei, ni Manny Villar. Wala tayong problema pare-pareho. Kahit nakawi na lang ng gobyerno, nasa gobyerno yan, okay lang sa atin dahil tayo may pera. Kaso hindi po ganon. Lahat po'y apektado, po. Kaya maganda itong iniisip proyekto ng lungsod ng Pasig, mga kaibigan, na sila po ay mamamahagi pa bukod pa doon sa inallocate ng national government. Alam ba ninyo na yung opisyal ng mental hospital, isang opisyal ng National Center for Mental Health na kumbaga ito yung nagbulgar ng sitwasyon ng hindi magandang nangyayari po dyan sa loob ng mental hospital na yan, tinanggal po sa pwesto niya at inilipat po sa ibang assignment. Yun lintik yan DOH, mga kaibigan. Ito, ipagtakan nyo. Meron 2 tao, mga kaibigan, na namatay bilang COVID suspect. Ito yung PUI tsaka PUM. Pareho po itong na-testing, po. Pero ang kinamatay nila ay sigurado hindi po COVID. Alam nyo kung bakit? Negative ho sa COVID. Pero nilista suspect. Yan yung matagal na nating sinasabi, po. Kahit hindi ka po ngayon, suspect, mga kaibigan, suspect ka rin. Yan ang hirap Yung isa ho dito, doktor, yung isa naman ay, tawag mo rito, PMA-er. Kadete ng PMA, mga kaibigan. Sipin mo, malista ka, suspect. Yan na ngayon ang tawag Hindi na yung PUI, hindi na rin PUM. Ang tawag ngayon, suspect. Basta may sakit ka, suspect ka. Lintik na buhay ito. Pawala ng pawala itong nangyayari sa akin dito. Nagluluko. Binabasa ko yung mga pamagat ng balita mga kaibigan kasi halos walang balita ngayon na iba. Lalo na magandang balita. Ito, yung mga katunayang sinasabi nating isa sa pinaka-importanteng pinag-uukulan ng ating bansa dapat yung pagkain nating sarili.
Alam ba ninyo, ang Vietnam may problema na ngayon sa bigas. Diba dyan tayo kumukuha? Yung mga smuggler dito, dyan umaangkat ng bigas Isa yung Vietnam sa pinanggagalingan ng bigas natin. Pero sila ngayon, mga kaibigan, ito na yung sinasabi natin Pag kinailangan nila ng pagkain, dumating ang mga ganitong klase ng sitwasyon, hindi tayo pwedeng bigyan ni Villar para magtanim lang tayo ng buto. Para sa backyard farming. Unang-una, ginawa nilang subdivision lahat yung gusto nilang gawin subdivision buong Pilipinas. Adik sa lupa di naubos ang lupa, paano ka magtatanim sa semento? Sa paso? Kalokohang malaki Yung mga tinatanim sa paso, mga lang yan, ingredients lang yan. Hindi mo pwedeng itanim talaga dyan yung pagkain na tunay. Tulad ng mga gulay, selected lang yan. Hindi mo magagamit sa survival yan. Ito yung sa Vietnam mga kaibigan. Gumamit sila ngayon ng rice dispenser. Di ba meron tayo dati niyan? Dati gumagamit kami sa bahay niyan para pipindutin mo lang kung ilang taka lang isasaing mo. Ngayon, yung kanilang rice dispenser, ang tawag nila rito, rice ATMs. Kumbaga, parang automated machine. Alam nyo kung bakit Para sila makapagbigay ng bigas, makapamahagi ng bigas sa kanilang mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Natigda 2 kilo pag nangailangan po, Yan. Paano? Siyempre, titipirin na nila, uunahin nila sarili nila. Kung makapagbebenta sila, yung bulok ang ibebenta sa'yo, yung may amag, yung merong kuto. O kaya yung dikit-dikit na yung bigas, yung nabasa, mabantot na yun. Ang Pasig kasi meron silang nabanggit na natin ito, di ba? Meron silang sariling amelioration program. At dito sa kanilang amelioration program, ito rin yung sinasabi natin. Kung mamamahagi ka ng tulong, lahat bibigyan mo. Hindi pwedeng selective yan. Hindi pwedeng magde-decide itong mga kumag. Sa DSWD, sila pumipili. Kaya alam niyo yung pili. Kaya nga pili, hindi maganda, Selective, pili. Kasa magbibigay, makapili. Ito sinasabi ng gobyerno ng Pasig ngayon. Wala na tayong panahon para piliin pa natin yung alamin natin niya. Ngayon mo kukunin yung status. Kaya tama yung sinasabi ko kahapon. Kung gagamitin natin pinaka-effective na sistema para maiparating ang mga tulong sa mga mamamayan, distribution, gamitin ninyo, umisip kayo ng paraan. Ang naisip kong paraan, yung pong postal service. Yung pong, yun ang pagganahin natin. Kasi yan, alam man geographical kwan yan ng bawat lugar Halimbawa, sa Metro Manila, kung sa Pasay, malaking syudad yan, di ba? May kanya-kanyang kartero yan, bawat zona. O bakit hindi yung ganong sistema na yon at sila, ipamahala natin,
kausapin ng gobyerno, ito pong Philippine Postal Service. Yan ang nakakaalam. Parang wetting collector yan yung Postal Service. Dito, hindi na nila magagalaw yan, mabuburiki yung mga envelope. Yung mga kartero, di ba dati may nambuburiki niyan. Hindi po pwede mong lukuhin yan kasi pare-pareho yung halaga Yun ang mahirap. At yung ini-expect, yung talagang i-deliver nila, ngayon hindi sila gumagana, di ba? Sarado ngayon ang postal Meron nga nagpadala sa akin, 2 buwan na Pinuntahan ko pa sa post office Napagod lang ako Nung hindi pa nadideklara itong itong quarantine. Pinuntahan ko yung postal Tinuturo, nandun daw sa Pasay, ba't matagal na ron? Doon sa ADC, sa Airmail Distribution Center. Ba't matagal doon? Pero ito ang talagang pinaka-effective na sistema. Di ba, kadalasan niya, yung mga kartero, kilala na ng mga residente. Alam na rin ng kartero kung sino yung dinadala nila ng mga sulat sa kanilang lugar, yung area na sakop ng isang kartero. Yan ang effective na sistema. Hindi yung katarantaduhan na yan, nakakaw yan Bakit kayo gagawa ng sistema na imposibleng mangyari? Ba't gusto nyo yung nagkakaproblema? Bakit ang gusto nitong mga taong ito, kung wala pong intensyon ito at nakupitan yung pera, kupitan yung pondo, gupitin, mga kaibigan, di naman sila barbero, mahilig manggupit. Di naman sila periodista, ine-edit yung pera. Di naman sila editor. Wala na bang may utak dyan sa gobyerno? Kaya ba pabalik-balik na lang? Ang mga appointees, balik-balik, alis, balik, lipat. Parang madyong. Yun at yun din yung pecha. Bakit? Wala na bang matino na gustong sumama o makuha? Kakilala ba gusto lang ninyo? Hindi yung para sa interes ng gobyerno, ng mamamayan? Di ba malimit natin kinukwento? Example, si Marcos. Ano si Marcos? Marcos, kahit ganon, minumura ng kung sino-sinong Herodes. Si Marcos, kahit kalabang ka sa politika, pag may kakayahan ka, ilalagay ka ni Marcos sa pwesto. Dito, mali. Nilalagay sa pwesto, mga gago. O kita mo yung isang gago. Si Luna, gago. Meron naman isa, syunga. Syunga. Inchik na syunga. Alam ba ninyo, ito rin yung mga nurse. Sila pala pinagsabihan na pumirma ng waiver na kung sakali na sila po ay mahawahan ng China virus na COVID-19, pinapipirma mga kaibigan. Na hindi mo pwedeng sisihin ang DOH, mga kaibigan, pag ikaw nahawahan ng sakit, yun daw ang waiver. Yang mga nurse, alam nyo yan, paborito ni Villar yan, ni Cynthia Villar. Paboritong hamakin ni Cynthia Villar. Ito, pinakamalupit na balita. Sa kabila ng lockdown, nalalaman natin
Lahat pinatigil, pati Pogo pinatigil, di ba? Yun ang alam natin. Pero patuloy pala itong operation ng mga Pogo. O mga kaibigan, tuloy ang Pogo operation. Mamaya babanggitin natin yung isang lugar kung saan merong nag-ooperate na Pogo. Sample lang di lahat yan. Kaya pala yung mga doon na nakikita kong mga residente o sa residential area na nakatira mga inchik, yung mga nagtatrabaho sa Pogo, maalis pa rin. Kataka-taka. Yung pala, tuloy ang operation. Ano po? Duda na tayo rito na itong mga Pogo, pinagkakakitaan talaga ito ng China. Yung sinasabi nilang, ayaw niya namin yan katarantaduhan o yun. Kasi kung hindi katarantaduhan yun, pinasundo na yung mga yan dito, kamukha nung ginawa nila sa mga na-stranded na pasahero sa NAIA. Nung pagkatapos na ipatupad yung pong travel ban, natandaan nyo, pinasundo yung mga inchik doon na ilang araw na standby doon. Yun ang maliwanag. Kunyari-kunyarihan lang, drama lang yun. Kunyari, ayaw nila ng illegal. Pero yung mga gumagawa ng illegal, katulad na nagsusupply ng shabu, sila rin yun Inchik din China rin Hindi, meron na yan Taiwanese. Meron yan Taiwanese. Pero, ang trabaho konektado sa mainland China. Katulad yung binanata ni President Trump sa press conference na 2 inchik na reporter. Nabuko sila kasi yung tanong nila, mukhang kargado. Yan pala trabaho niya mga yan, nagpapadala pa ng mga reporter na inchik. Tapos yun ang kanilang espiya. Dito marami rin ganyan Natatandaan ko nga Ito trabaho karaniwan dito, trabaho ng mga reporter. Gusto nyo sabihin ko sa inyo? Ngayon, etong sabi ko sa inyo kanina, kasi ganito kalakaran sa media ng mga kurapa, yung mga walang hiya. Ito yung mga hindi pwedeng makapanindigan sa bayan. Alam nyo, kung may mission ng mga nasa media, ang isa dyan para sa bayan. Kaya, di ba kaya natin ginagawa ang trabaho natin para maghatid ng balita, ng impormasyon, ng tamang impormasyon at balita sa publiko, sapagkat yan mission natin. Kaya kung tawagin tayo'y Port Estate, sapagkat tayo, mga kaibigan, gumaganap tayo ng tungkulin na magkamisa, mas mabigat pa sa tungkulin ng mga nasa gobyerno, pero hindi tayo kumukuha ng sweldo sa taong bayan. Hindi ba? Yun ang pagkakaiba. At kasama tayo sa taong bayan na nagpapalamon sa mga nasa gobyerno. Dahil kung wala tayo, hindi natin, asan ang gobyerno? Wala nang gobyerno pag walang mamamayan. Di ba? Ngayon, kasi naging corrupt din talaga ang media. Ito hindi alam to ng mga unggoy. Yung mga nagmimidya-midyahan na nakaamoy lang ng mikropono ngayon sa broadcaster na. Nakikibanat pa sa mga nasa media, hindi na alam ang issue. Yung pala sila gusto nila maging media, mainstream media. Kasi dati social media lang sila. Di ba? Ngayon ito, meron akong alam na instance nangyari ito
Kasi ganyan naman talaga kalakaran yan, yung mga pumapayola ng mga reporter. Ha? Kaya makikita ninyo, may bumabanat sa wedding, may bumabanat sa karnabal. Yung ano, ba tawag nila rin sa karnabal? Nung araw, tawag natin dyan, karnabal eh. Perya. Diba? Sugal daw yun. Sugal ba naman yun? Kahit saan kang perya pumunta, kahit magandang karnabal yung puntahan mo, ganun din ang palaro dun eh. Bakit di tinatawag na sugal yun? Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, kaya na binabanatan yan, gusto nilang pumayolar yan. Di ba? Gusto nilang magkaroon. At nagkakaroon yung iba dyan. At marami din sa mga nasa gobyerno, kinukutungan nila. Eto yun yung sinasabi ni Trump eh. Hindi namang exactly ganon. Inihahalimbawa ko lang. Kasi dito sa atin, yan ang kalakaran, yung parang espiya. Walang hiyang espiya. Kung naging abogado sila, pinatay na sila. Kasi sa abogado, ang pinakamasamang ipinapractice ng abogado, yung ikaw, nakikipagtransaksyon ka sa kalaban ng kliyente mo. Ang tawag nila dyan, sa profesyon, lagaring hapon, mga kaibigan. Pinapatayan yung mga ganyang abogado, baka kala ninyo. Kaya minsan, nakakabalita kayo, pinatay na abogado. Yun ang masamang trabaho niyan eh. Na ginagawa yung malpractice sa kanilang profesyon. Ngayon, sa media, maraming ganyan. Iba-ibang klaseng kawalang niyang kahayupan ng nandito rin sa media. Ito walang makapagsasabi sa inyo nito na mismong nasa media. Di ba? Dito nyo lang maririnig to. Ang isang katarantaduhan dyan, halimbawa, merong nagsasagutan na opisyal sa gobyerno. Pupunta yung isa ron. I-interviewin kunyari yung isa. Pagkatapos niyang interviewin yun, nakikipagkwentuhan pa yan eh. Alam mo, ganyan yan, ganito. Yung pala, pagkatapos nung usapan nila, pupunta naman yan dun sa kalaban. Pagkatapos, i-divulge niya ng lihim doon sa kalaban kung ano yung pinag-usapan nila. Ito na mo katarantaduhan yun. Kung sa abogado yun, patay yun, mga kaibigan. Kaya, karamihan na napapatay dito, may ginagawang kalokohan eh, mga kaibigan eh. Hindi trabaho ba ng media yun? Hindi mo na trabaho yun eh. Ang trabaho mo, sabihin mo kung ano yung sinabi niya na naaayon lang doon sa issue. Pero gusto nila mag-away, nagsisip-sip. Yun naman sasabihin ng isa, sasabihin din niya rin sa kabila. Kaya nung minsan, sa isang forum, ang daming media, di tinanong yung isang government official. Kaibigan ko pa nga yun eh, yung reporter na yun eh, namatay na nga eh. Pero, hindi naman siyang sinasabi natin, kundi, marami silang gumagawa niyan eh. Ito, huwag naman magagalit. Marami niya sa TV. Ngayon, tanong mo kay Carmelita Valdez, kung di niya ginawa yan. Sino ba yun? Yung sinibak doon sa ABS-CBN na namamayagpag ngayon sa PAGCOR, namayagpag sa panahon ni Pinoy, namayagpag na naman ngayon. Ba't di ka madidismaya? Di ba? Akala ba natin maglilinis ang gobyerno? Madusin yung mga nilagay natin. Ngayon, ano? Sabi nung isang opisyal, tinanong siya, magkalaban eh. Yung, wala doon yung kalaban eh. Tinanong niya ngayon yung opisyal. Alam mo, nagalit yung opisyal eh.
Harap-harapan, sinabihan siya sa harap ng media. Sabi sa kanya, alam mo, kilala kita eh. Sabi ngayon sa kanya, yung sinabi ko dito, ipaparating mo lang doon sa kabila eh. Magpapalapad ka ng papel doon eh. Parang hindi ito sa programa natin, di ba? May mga nagpapalapad ng papel sa presidente para maging mabuti sila kasi wala silang ginagawa eh. Di ba? Meron dito nakikinig, mga opisyal ng gobyerno. Baka akala ninyo. Ang trabaho lang nila, maniktik. Ha? Pasasamahin ka nila, hindi nila sasabihin kung ano yung magandang sinabi mo. Yung pinuna mo, yun ang sasabihin. Pero yung constructive, mga kaibigan, sisirain nila yun. Para mapabuti sila, magsipsip kay Presidente Duterte at kung kani-kanino pang ika nga po, nasa kapangyarihan. Hindi ba? Oh. Harap-harapan, napahiya siya. Paano totoo yun? Paano yan? Halimbawa, may mga kampanya ang gobyerno laban halimbawa sa smuggling. Bukod sa custom, siyempre, ang smuggling, custom. Pagkatapos may ibang agency na dapat sumubaybay dyan para sugpuin yung smuggling na kinukonsinti sa custom. Akalain mo kasi kumikita siya sa custom. Akalain mo, susumbong niya yung plano nung, o kaya yung sinasabi. Siyempre, yung sumusubaybay dyan, dati, binubulgar yung smuggling. Ganito niya dyan, ganito yan nangyayari sa panahon nung nakaupong opisyal. Yung opisyal na yun, pagsusumbungan nila yun. Naku, sabi ni ganito, ganun daw. O di nag-aaway na yun. Kaya siya, napabuti siya. Napalaki bigay sa kanya ng pera. Maraming reporter na ganyan. Kaya, kawawa itong bansa natin, mga kaibigan, sapagkat walang makapaninindigan, nakita ninyo, laban sa inchik. Sa totoo lang, sakop na tayo ng inchik Sabi ko nga sa inyo, isa na lang ang hindi nila ginagawa pa ngayon. Duda ako dyan, yung mga pogo na yan, di ba? Military operation yan Mga kaibigan, ano na yan? Intelligence gathering na, kasama na dyan. Front lang yan, pogo. Yan yung sinasabi rin ng ilang senador na kung ilang libo yung bilang na yan ng People's Liberation Army ng China. Ano ba trabaho niya? Mga intelligence. Ngayon, kaya dito ang media, hanggang dyan na lang magbalita, minsan yung mga balita, kargado pa, at kung mga makaasta pa, alam nyo kung meron lifestyle check sa gobyerno, subukin nyo, ipa-lifestyle check ang mga nasa media. Tinan ninyo. Paano kayo nakapag-acquire ng mga property, mga sasakyan, lalaki? Mga kaibigan, saan nyo ninakaw yan? Magkano ba sweldo mo? Meron nga malalaking payagan dyan, hindi naman nagpapasweldo. Mga kaibigan. Pero may mga magagarang sasakyan. Yung iba, dahil pang bodyguard di ba? Paano kayo nagkaroon yan? Sa kayo kumukuha ng pera? Hindi ba kung black timer ka Black timer ka, okay lang pero, paano mo na-afford yung luxury na ganyan? Sino nagbibigay sa iyo ng pera? Sana kung black timer ka na talagang legitimate, yung perang ipinambabayad mo sa programa mo, walang kompromiso, wala kang ikono-compromise na anumang interes na pwedeng makapinsala sa iyong trabaho bilang isang mamamahayag. Kaya dito,
Ewan ko, ilan ang makapaninindigan dito? Merong iilan. Pero mas marami yung hindi makapaninindigan. Mga kaibigan. Yun yung sinasabi natin. Sa ibang bansa, nag-aaway-away din ang mga politiko, di ba? Ang media, ang mamamayan, nag-aaway-away din yan. Meron din silang sinasabi laban sa kanilang media. Pero ito, pansinin ninyo. Isa lang ang pansinin ninyo. Maliban sa atin. Lahat yung mga bansa na yan, kung ano yung nangyayari sa atin, nangyayari din sa kanila yon. O di ba sa Amerika, kalaban din ni Trump yung mga media, di ba? Kalaban niya rin yan. Dito, ginawa yan. Pero hindi namang masahol. Ginagaya lang sa asta. Di ba? Pero ito ang kapansin-pansin. Pagdating sa issue na ang nakasalalay na sa issue, ang nakataya na sa issue, pag ang pag-uusapan na, ito'y makasasama sa interes ng bansa at ng mamamayan. Isa lang sila. Tanungin nyo kung hindi totoo. Pansinin ninyo kung hindi totoo. Sa Amerika, di ba? Pinagmumura ni Trump. Araw-araw, binabanatan din si Trump. Di ba? Mula, hindi pa nagmumumog si Trump, binabanatan na sa CNN eh. Bali wala pang sign off yun. 24/7 yun. Mga kaibigan. Pero, pagdating sa kapakanan ng sarili nilang bansa, ng mamamayan, ng sarili nilang interes, magkakakampi sila. Pansinin ninyo kung dito to. Dito hindi. Mga kaibigan, banata mo yung in-check, wala makapiyak sa media, di ba? Iilan lang yan. Yung ginagawa na yan dito sa Pilipinas, ano tawag ng media dyan? Bobo ba kayo? Hindi ba nila alam yan? Alam nila yan, di ba? Ba't hindi sila makapagsalita laban sa in-check? Ng tuwiran, derechahan. Mga kaibigan, bakit? Yun ang tanong. Sila lang ang makapagsasabi niyan, mga kaibigan. Yan, dinadaan sa sundot-sundot na balita, pero walang makapaninindigan eh. Kailan pa kayo kikilos pag huli na lahat? Aanin mo yung damo kung patay na yung kabayo. Di ba? Simpleng mga kasabihan. Para bang hindi kayo gumagamit ng sentido komon. Iba nga, galit pa, banata mo yung in-check, iba na sa media, galit pa yan sa'yo. Mga kaibigan, bakit? Sa sobrang pakinabang. Wala na siyang ibang asa, kundi magtaksil sa bayan eh. Kaya ang number one hanap buhay ngayon dito sa Pilipinas, kataksilan sa bayan. Yan ang number one. Baka akala ninyo. Yan ang hinahanap buhay ng marami ngayon. Nasa gobyerno man o hindi, ang ginagawa nilang hanap buhay, industriya na pinagkakakitaan, yung lahat ng bagay na kataksilan laban sa sariling bayan, sa sariling mamamayan. Mga kaibigan, mahirap na lang magsalita, hindi mo ba? Katulad niya, gaano ba karami ang nagdonasyon dito sa Pilipinas na bansa? Ang daming nagdonasyon dito na mga malalaking bansa. Pinakita ba nila? Ito, pinadala ng Amerika. Ito, pinadala ng ganitong bansa, ng Australia. Alam natin yan. Bakit? Yung nagpadala, binalita nila eh.
Tutulungan namin kayo. Ito nga, yung Taiwan ngayon, oh. Di ba? Ang laki ng perang inilalaan nila ngayon para tulungan yung bansa na walang kakayahang labanan itong COVID na ito. Oh. Ba, nabalitaan nyo ba na in-appreciate yung mga tulong na yan? Hindi. Pero ito yung China, kung ano-anong basura dinala rito, mga kaibigan. Ha? Mga basurang PPE na tinanggihan na ng iba't ibang bansa sa mundo. Ang katunayan kaya substandard yung, kaya hindi substandard. Ang dapat nyo mapuna ron. Ang mga taong yun, mga taong, yung mga tumanggi sa mga pinadadala ng China at saka sa mga binili nila na nireject nila. Ang pinaka bottom line doon, yung paggalang sa sarili nila. Mamamatay ka na, wala ka pang paggalang sa sarili mo nga naman. Anong kwenta kayong mga tao? Sipin mo, sa kanila nagsimula yung virus na yan. Oh. Pagkatapos gusto mo pa silang gawing bayani? Dumating dito, wala raw kakayahan. Di napahiya pa kayo ngayon. Wala kayong sapat na kakayahan. Ako yun, pagdating nila rito, duda tayo Kaya ito, magtataka kayo, hindi ko may kilos itong DOH. Walang ginagawa. Ang dami na nga mamatay na pasyente. Walang ginagawa. Kung ano-ano iniintay, yung laboratory ng mga local government, kasi hindi aprobahan, mga ganito. Ang dami. Ang daming walang kwenta. Sinosuppress yung information. Hindi accurate. Bakit? Kailangan ba mag-decide dito, China? Kaya sila nagpadala rito at yun ang nagsasalita ngayon. Mga kaibigan, kulang tayo sa ganito. Di ibig sabihin, magdadala sila rito. At para malutas mo yung problemang kinalat nila, kailangan kumita sila sa iyo. Pagkakitaan kanila. Yan ang ginawa ng China Ginawang guinea pig ang mamamayan sa buong mundo. Alam niyo ba yung guinea pig? Yung ginagawa kang eksperimento. Hindi ho ba? Mga kaibigan, isipin ninyo, kahit na ikamatay ng maraming tao, kaya hindi makakilos ang DOH, nakatali sa China lang. Para bang exclusive? May exclusivity, mga kaibigan. Isipin ninyo. Kaya yan, hindi sila kumikilos. Wala silang ginagawa. Yung mga simple, yung mga nasa sentido kumun lang na dapat nilang gawin, na dapat makita ng publikong ginagawa nila, hindi nila ginagawa. Ang mga gobyerno, kita mo yung iba, katulad ni Vico Soto, bakit niya ginagawa yan? Bakit sa kabila na meron namang manggagaling sa gobyernong tila makararating na tila hindi, meron siyang bukod. Mga kaibigan, hindi sigurado Bakit wala ba silang karapatang gawin yung kanilang responsibilidad? Ba't pa sila ibinoto? Ba't pa sila tumakbo? Kung hindi rin lang nila ma-exercise ang kanilang tungkulin. Gampanan nila ang kanilang tungkulin. Hindi ba? Kaya ganyan, bakit? Kasi, alarming na ang situation. Mga kaibigan, pagdating dyan sa pandemic na yan, very alarming na yan.
Kung ano-ano na sinasabi nila. Binibigyan na nila ng si Berhere, hanggang 2001 daw yan. Ba't mo nalaman? Di ba? Bakit mo alam yun? Wala ka pang ginagawa, kundi yung magsalita, ganito ang ginawa, doon sa ospital, yung bilang ng pasyente ganito, wala. Maliban doon may ginawa ba para makontain yan? Mabuti, merong mga facilities. Ano yun? Tinatalaga nila gamiting, ano ba tawag doon? Yung pagdadalan sa mga pasyente, iku-quarantine, di ba? Bukod sa ospital, di ba? Kasi yung ospital napupuno na, yung patay nga doon na sinasabi sa East Medical Center, ang dami na raw, di ba? Problema pa ngayon, hindi masunog, hindi alam sino magbabayad. Yung susunugin, walang pambayad, gusto nila sunugin agad. Sino kumikita at nakikinabang dito? Mga kaibigan, huwag mo sabihin hindi kumikita ang ospital. Sa mga nangyayari dito. Tapos yung mga nurse, papipirmahin ng waiver. Wala namang mga insentibo. Mga kaibigan. Yung iba yata, wala pang bayad Volunteer hindi, walang direksyon ang ating Department of Health. Kaya nagulat ako kanina doon sa balita, nagsasalita yung incheck at saka yung sinasabi, wala tayong ganito, may tawag pa sila, ano mga pangalan, Chinese terminology yung ginagamit na ganun daw ang ginawa nila sa China. Ibig sabihin, ang kailangan gawin dito, kung ano yung ginagawa nila ngayon sa China. Kailangan paramihin mo muna yung mamamatay para maging convincing, maging kapani-paniwala yung kanilang pagtulong. Di ba? At sa bandang uli, pagkatapos na maraming mamatay dito, mga kaibigan, lalabas pa sila nagligtas sa Pilipinas. Isipin ninyo yan, Ganyang kababaw. Ngayon, gusto pang ibintang sa Amerika raw nang galing yung virus. Ba't sa Wuhan? Di ba? Anong katarantaduhan yan? Yung Amerika, gagawa nun para patayin yung mamamayan nila. Gago ba kayo? Isa lang Amerikano kidnapin mo Pakidnap mo sa rebelde. Mga kaibigan, tignan ko kung hindi pinulbos ng Amerikano yung mga rebelde na yan. Mga kaibigan. Bakit? Ang Amerikano, mahal nila yung mamamayan nila. Katarantaduhan yung mga pinagsasabi nyo. Kayo lang nagsasabi niyan. Yung mga nagsasabi sa Amerika raw, binibintang yung virus sa Amerika. Wala sa sentido komon mga kaibigan Sipin niyo yan, maaring may kasabwat na kano. Yun din, yung mga taksil. Bakit wala bang taksil na Amerika? Saan naman, kahit saan ka naman magpunta, may nagtataksil sa sarili nilang bayan katulad yung professor, di ba? Na hinuli ng FBI, kinasuhan, kinulong. Yun daw ang inuupahan ng Chinese government. Kinasabwat ng isang incheck. Binabayaran ng limpak. Mga kaibigan, sila ang nasa likod ng paggawa nitong virus. Pero not necessarily, kung mo Amerikano, pinahintulutan ng Amerikano yun. Parang dito sa atin, may nagtaksil na Pilipino. Pinahintulutan ba ng bansang Pilipinas na gawin mo yung katarantaduhan mo? Di ba? Magbenta ka ng impormasyon, magbenta ka ng kahayupan sa ibang bansa, magtaksil ka laban sa bansa mo.
Pahintulutan mo ba yun? Katarantaduhan wala sa wisyo mga pag-iisip Isipin mo kasi, ang China ngayon, pinagkakaisa Galit ang mundo sa China sa nangyaring ito. Ang Japan, naglaan ng napakalaking halaga, 243.5 billion para isuporta sa tinatawag na economic support package. Ano itong economic support package na ito? Para tumulong doon sa mga manufacturers na ilipat yung kanilang produksyon sa labas ng China. Isipin mo yan. May kumpanya sila sa China. Manufacturer sila ron. May pabrika. Itong perang ito, ilalaan nila bilang tulong. Alisin nyo dyan. Siyempre, pag inalis mo yan, mangangailangan ka ng panibagong gastos, ito yun. Ipantutulong nila ito, mga kaibigan. Maglabas na kayo ng production ng dyan, kung may mga kumpanya dyan. Lalo na ang Hapon, mga nationalist yan. Susunod yan. Hindi lang kayo naniniwala. Nung una sinasabi natin, di ba? Ngayon, bilib kayo sa Japan. Baka akala ninyo, kumo nakikipagmabutihan ng Japan sa inyo, mapagbabago mo ng isipan yan. Na, ibig ko sabihin pwede na siyang magbago ng kanyang paniniwala, dahil lang sa'yo. Mababago na yung kanyang paniwala sa Amerika? Hindi mangyayari yun. Ano yan, PR ka? PR? Nag-PR ka sa ibang bansa para makuha mo yung suporta na ilipat sa China. Eto ngayon, bumaliktad na ang sitwasyon. Kayo, mga mamamayan ng mga Hapon, extra budget, sabing ganun, the extra budget compiled to offset tag dito, sandali nireset ko tong kuwang ko aking cellphone malimit magloko, sandali, saan ba yun? Yan. Mga kaibigan, the extra budget compiled to offset the devastating effects of the pandemic includes 220 billion yen for companies shifting production back to Japan. Yun. Pagbabalik ka sa Japan, doon kukunin sa 220 billion. Yung magagastos mo, yung mawawala sa'yo dahil isasara mo na yung kumpanya mo ron sa China. And 23.5 billion for those seeking to move production to other countries. Kung sa ibang bansa ka naman lilipat, hindi ka babalik sa Japan, tutulungan ka pa rin. Yan ayon dun sa Japanese government. The move coincides with what should have been a celebration of friendlier ties between the two countries. Dapat pala pagdiriwang pa naman yung selebrasyon ng pakikipagkaibigan ng Japan sa China.
Dapat para magsasalita pa raw, magpupunta pa sa Japan si Xi Jinping, but the summit, which would have been the first of its kind in a decade, was postponed, pinospone. A month ago, as the virus began, dahil daw dito, sa pagsimula ng pagkalat nito pong China virus sa Japan. Alam mo na ibig sabihin nito Itong pag-alis ng Japan Kasi pa binigyan ko kayo ng example, matitigas lang ang ulo Hindi naniniwala Di ba? Anong sabi natin? Sa panahon ni GMA, si GMA tumanggi. Sinasabi ko to hindi dahil sa masama ang ginawa ng Amerika. Naapektuhan tuloy tayo. Yun ay mga maling desisyon sa nakaraan na dapat magbibigay ng leksyon sa atin. May gera yata sa Kuwait, di ba? May mga bansa na nagpadala ng sundalo nila. Hindi lang naman tayo ang hiningan ng tulong, magpadala rin ng sundalo. Kasi allied country tayo ang pinadala ni GMA, hindi sasabak sa gera. Ang request sa kanya sabak sa gera Ano pinadala? Engineering. Sundalo, pero engineering ang magiging trabaho, hindi para lumaban sa gera. Ako, tatay ko lumaban sa Korea. Diba? Nung gera ng North and South Korea, kasama ng Amerikano. Nagpadala Pilipinas, di ba? Si Ninoy doon na ipinadala nung 17 years old si Ninoy. Kasing edad ni Ninoy, ang tatay ko, makakala ninyo, ang tatay ko, batang sundalo. Dahil mahirap lang sila, ginawa ng tatay ko para matulungan yung ibang kapatid, pumasok siya sa serbisyo, sa military. Sumulat siya na noon Defense Secretary, si President Magsaysay. Sinabi niya na, I would like also to serve our country. Alam ba ninyo, ginawa ni Magsaysay? Pinasundo ng sasakyan. Jeep yata ang pinasundo sa kanya para dalhin siya sa kampo at mag-training. 17 years old, dinaya niya yung edad niya. Pinalitaw niya na, ayaw ko, kung 80 ng nun, ang edad. At unang-una, sabak, napasabak sila, kasama siya sa mga ipinadala sa Korea. Ang nagpunta ron sa Korea, si General Ramos, di ba? Si FBR. Kasama nila yan dun sa Korea. May mga, nung pumasok ang tatay ko sa sundalo, may mga litrato pa raw yan, kwento ng nanay ko, mataas pa sa kanya yung armas na dala-dala niya. Mga kaibigan. Yun nangyari, panahon ni GMA, sabi, nagpadala si Gloria ng engineering, ayaw niya nung sasabak sa gera. Bigla na lang nabulgar yung human trafficking sa Japan. Di ba? Human trafficking. Sabi ko nga sa inyo, ayaw ng Hapon ng kahihiyan. Ayaw nila niyan. Napahiya sila.
Ano unang-unang ginawa ng Japan? Itinigil ang pagkuha ng mga entertainer. Oh, kita ninyo? Sino patay? Mga kaibigan. Tayo. Kasi ang bansa natin nabubuhay lang kaya may tinatawag pa tayong ekonomiya dahil sa dollar remittance ng mga OFW. Ewan ko kung yan, imposibleng hindi yan maapektuhan dito sa pandemic na ito sapagkat apektado lahat. Pati mga bansa na meron tayong deployment ng OFW. Mga kaibigan, ang laking pisala niya, nakita ninyo? Pag nawala yan, pagkatapos nito, paano yan? Nasisiguro ba natin meron pang overseas program para sa mga OFW o titigil muna yan? Hindi natin alam lahat ngayon yan Ano tayo alam? Iisang direksyon na nakikita natin na pinupuntahan nitong COVID-19 na to. Kailangan maging exclusive ito ng China. Ang sitwasyon sa Pilipinas. Gagamitin pa tayong ginipig nito. Hanggat wala yung mga sinasabi na yan, siyempre sa kanila kukunin, di ba? Di ba yan ang ginigit nila lagi? Chinese product, mga kaibigan. Pero alam nyo, wala rin makapagsasabi sa atin kung kung magtatagumpay ang balak ng China na yan. Gayong maraming bansa galit na galit sa kanila. Hindi ba insulto yun? O ito, bumili ka sa amin. Sa inyo nang galing yan Yung virus na yan, tapos bebentahan nyo kami yan. Kahit bigay nga, tinatanggihan, di ba? Kita ninyo yung kwento kahapon ng isang bansa sa Africa, di ba? Na binanggit natin. Pinalalayas nila yung mga inchik sa kanilang bansa. Bakit? Iniinsulto na sila. Sa sarili nilang bansa, inaapi na sila sa sarili nilang bansa. Kung nagagawa sa iba yan, ibig mo sabihin, hindi magagawa sa bansa natin yan. Katakot-takot na nga insulto ginawa sa atin yan. Yun lamang pagbubukas ng mga establishmento rito na bawal ang mga Pilipino. Hindi pa maliwanag yun? Anak ng ibig ko sabihin, mga kaibigan, bobo tayo. Nagmamarunong lang ang marami dito, bobo naman, hindi naintindihan yun. Ito, naintindihan nyo ba itong ginagawa ng Hapon? Baka hindi nyo naintindihan, kaya pinapaliwanag ko, kaya ako binabasa. Diba? Yun ang reading ko yun naman talaga may mensahe nito Ano pa ba? Alangan naman sabihin lang, ayaw na namin dyan, lumayos na kayo dyan. Hindi ganun ang pagsasalita na katulad ng naririnig natin, di ba? Pag nagsalita dito, laban sa ibang bansa, kayo mga ganon, hindi ganon. High level. Di ba? Mga kaibigan. Pero yun ang ibig sabihin. Gusto pa rito, derechahan para maintindihan lang marami na ito, mga bansa na ito. Di ba, nagpunta pa nga si Trump sa India. Yung India nilubog sa utang ng China yan, di ba? At napakasama ng naging karanasan niyan sa pag-utang sa China. Gagawin kang busabos ng China. Sino lang ang makikinabang dito?
Isipin mo, labag sa kalooban ng mamamayang Pilipino yan. Ako sa palagay ko Katulad, kaya nga naikwento ko sa inyo yung pelikula ni Winston Churchill Buong akala niya, nung huling sandali, na napilitan na siyang pumasok sa compromise na papasok na sana siya, papayag na siya, alang-alang sa pakiusap ng ng majority sa parliament. Pero na-happy siya. Namanglaw siya. Akala niya, nag-iisa lang siya sa ganung paniwala na hindi tayo dapat pumayag. Diyan kay Hitler, lalaban tayo. Kahit anong laban, lalaban tayo dyan, maninindigan tayo sa paglaban dyan. Hindi tayo makikipag-usap dyan. Yung usap na yung pangkapayapaan, hindi, lalaban tayo. Alam niyo ba ang ginamit pa ni Kwan na pansagip sa mga sundalo, mga British soldiers na na-isolate na ng sundalo ng German sa isang lugar sa France? Alam niyo ginamit ng ni Kwan, ni Churchill, kinausap ang lahat ng may-ari ng mga private na mga boat, mga yate. Yun ang ginamit, maraming nakuha para isakay yung mahigit 200,000 sundalo na nandun. Sinagip nila yun para maibalik sa UK. Yun ang ginamit, Sipon, liliit nun. Mga yate. At mas maliliit pang yate, hindi pa naman uso nun yung malalaki yate. Sa panahon nila, maliliit lang yun. Mga kaibigan, hindi niya akalain. Sa palagay niya, nag-iisa siya. Ito sinasabi ko, huwag niyong i-underestimate ang damdamin ng mamamayang Pilipino. Baka naman tahimik lang ang Pilipino, pero sa totoo, talagang mayorya dito hindi papayag na masakop tayo ng China. Huwag natin masyadong maliitin yun. Katulad nun, kala niya siya na lang dumating yung hari, sa bahay niya. Yung hari kasi na yun, muntik na rin magpasya na inaalok siya ng mga malalapit sa kanya, katulad yung mga nagsisip-sip, di ba? Ng mga politiko. Ano sa palagay nyo kung ako magkukuan? Humingi ng kumonsulta hindi kumonsulta kay Churchill Allergic yung hari doon kay Churchill. Kasi si Churchill, lasengo, ganon, di ba? At saka, magsalita. Matalim. Mga kaibigan, kumanindigan siya, yun, kung ano yung paniwala niya, yun. Walang hari-hari kay Churchill. Isipin ninyo yan. Pero nire-respeto niya yung hari. Pero alam niya, yung hari ay hindi niya kakampi. Ayaw sa kanya. Pero yung hari na yun, exile. Magse-self-exile sa Canada. Hindi ba naging British yung colony yung Canada? Doon sana. Pero nagbago isip nung hari. Galit na galit siya doon sa mga udyok na yung pasya ni Churchill, udyok pilit persado siya, pinupuwersa siya
mga kaibigan eh. At saka parang wala nang susuporta sa kanya sa lahat ng gagawin niya. Para saan pa yun, di ba? Nagpunta ang hari sa kanya para sabihin sa kanyang ituloy mo yung mga ginagawa mo laban dyan sa Germany. Huwag kang pumayag. O ngayon, dati ikaw ang nagpayo sa akin sa ganito, ganon. Ngayon, kung mamarapatin mo, ako ang magpapayo naman sa iyo. Eh kasi kakampihan niya eh. Sabi ni Churchill, kakampi nung kalabang ko lahat eh. Oh, wala akong kakampi. Ang sabi sa kanya ng hari, pumunta ka sa taong bayan. Bumaba ka sa taong bayan. Isipin ninyo yan. Kaya kinabukasan hapon yung yung magsasalita siya, i-address niya yung parliament eh. Isipin nyo, tumakas si Churchill, nakasakay sa kotse, bumaba, sumakay ng subway. Kauna-una ang pagkakataon niya sumakay ng subway. Nagtanong pa siya, magkano, ganun, saan ang papunta, ilang stop. Eh, nagulat yung napagtanungan niya, kilala siya eh. Oh. Nadama ng tao eh. Ano pala siya? Yung bang nakikihalubilo sa kanila. Kinonsulta niya yung mga nakasakay sa train. At yung mga pangalan na nakausap niya ron, inilista niya. At yun ang mga ginamit niyang pangalan. Nung kausapin niya yung outside cabinet niya. Ang kalaban niya, yung yung war cabinet eh. Eh, ang composition nun, yung pinalitan niya na prime minister eh. Prime minister na may cancer pala. Oh, sipin ninyo. Eh, mga kaibigan, ano yung message doon? Pag hindi kinukonsulta yung taong bayan, akala lang natin yun, ang mga mamamayan, takot. Akala lang natin yun. Isipin mo yung mga tao ron, hindi na, mahirap na siyempre buhay nun. Gera na eh. Oh, mga kaibigan. Pero nung tanungin kung papayag ba silang gano'n ang gagawin niya, hindi, lalabang kami, sabi ng mga tao. Hindi kami papayag. Kung halimbawa dyan nagmamarcha na sa itaas, doon sa, kasi subway yun sa karsada, ang mga sundalo ng German, anong gagawin? Hindi kami papayag, lalabang kami. Oh. Eh di na, yun ang bumuhay sa, nag-boost ng moral ni Churchill. Nakakuha siya ng suporta. Tama yung ipinayo sa kanya ng hari. Mga kaibigan, huwag natin masyadong underestimate. Ngayon, kung gusto lang natin guluhin ito, madaling gawin niya. Di ba? Yun lang ang plano natin, guluhin. For what? Para sa proteksyon? Nino? Ito, basahin natin itong social amelioration na sinasabi po ni Mayor Vico Soto. Ang sabi si Pasig City Mayor Vico Soto, ang sabi niya, ang kanilang local government's amelioration program will not only be limited to low-income earners, but will cover all families in the city. Sipin ninyo yan. Hindi lang para sa mahirap. Yan ang tama eh. Mga kaibigan, bagay na bagay yung sinasabi kong ang pwede nating gamitin sa pag-aabot nitong
pera na ito, siguradong makakarating, walang pwedeng makapagpanggap kung meron man, madaling ma-detect yun. Post office eh. Mga kaibigan, mga kartero eh. Ha? Mr. Postman. Yan ang kailangan natin ngayon. Na gamitin itong matatalino sa IATF. Ha? Kala ko matalino yan. Oh. Tsak na, naririnig nyo na ito. Ngayon, kung ayaw nila, ikaw, Mayor Vico Soto, baka gusto mong i-consider yan. Kausapin mo ang Philippine Postal Corporation sa Pasig. Kahit yung kanilang main office. Ha? Para yung sa Pasig, yan ang tumulong. Baka kulangin yan eh. Pwede silang magpadala ng suporta na manggagaling sa ibang lugar, kalapit na lugar. Oh, may mga mapa yan eh. Di ba? Yan ang organized na pwedeng i-utilize ng gobyerno pagdating dyan sa pamamahagi ng pera. Hindi ang DSWD. Kawatan yan eh. Kailan ba naging matino yung DSWD? Tanong ko sa inyo. Lahat ng umupo dyan, tarantado, mga kaibigan. Walang sistema yan eh. Oh, tapos dyan may pagkakatiwala ang pera. Eh sige nga. Oh, ang pinakamabisa dyan, yung post office. Oh, mechanics na lang ang kailangan nyo. Oh, yung, kung paano ma-prevent na hindi na lahat makakarating. Kasi ang post office may mapa. Lalo ngayon na napakadali na. Kung di ba mga gago yan eh, merong Google Map ngayon, meron tayong mga Waze, di ba? Pag pinindot mo yung address, kita na eh. Ha? Malolocate mo ang isang bahay eh. Kita mo yun, ba't hindi nila ginamit yun? Tapos yung pera, makikita mo, sinasalansan sa mga envelope, hindi nila ino-observe yung social distancing. At saka kung magbilang ng pera, bilang magnanakaw ang ginagawa eh. Kitang-kita mo sa paghawak ng kamay eh. Hindi katulad nung paghawak ng pera sa bangko, di ba? Makikita mo, ang nagbibilang ng pera, hindi magnanakaw. Tignan mo yung kamay. Doon, pinaka-focus pa naman yung camera sa kamay. Tingin ko, malilikot ang kamay eh. Mga kaibigan, oo. Ha? Ewan ko ha. Baka may mas maganda pa kayong isasuggest dyan sa sinasabi ko. Pero ako, sa ngayon, yan lang ang nakikita ko na paraan para maging maayos yan. Oh, tuloy natin itong sinasabi ni Vico Soto. Ito ang talagang tulong para sa lahat. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin, yun naman wala nga na buhay. Paano? Hindi siya magkakaroon, kaya siya tumututol. Ang talagang dapat bigyan dito, lahat. Bakit ka mamimili? Lahat tayo apektado rito. Oh. Yung bibigay ng gobyerno, hindi naman nila pera yun eh. Pera ng taong bayan yun na talagang kailangan nilang gawin ngayon. Na ibigay yan, ibalik yan sa taong bayan. Dahil nunca, wala pa namang naitulong ang gobyerno sa mamamayan eh. Maliban sa, kailan nagkaroon ng tulong na direkta ang taong bayan? Sige nga. Kaya tayo walang karapatang mainggit sa kapwa natin. Kung binibigyan yung walang trabaho kanyo, paano nga naman mabubuhay yung tao? Kung wala na silang dilihensya, ano lang yun, nangangalakal, namumulot lang kung ano-anong maibebenta. Naghahalo kayo ng basura. Ayaw mo bang kumain yun? Oh. Mga kaibigan, noong wala pa namang benepisyong naibigay ang gobyerno sa taong bayan Ngayon pa lang kung sakasakali dahil kailangang gawin ng gobyerno yan. Oh, bakit? Walang kabuhayan
Ha? Bagsak ang kabuhayan ng lahat. Mga kaibigan, yung iba, middle class. Oh, middle class. May konting tabi-tabi. Hindi ba mauubos yun? Puro withdrawal tayo ngayon. Wala naman tayong deposit ngayon. Saan ka kukuha ng i-deposito mo ngayon kung wala ka namang kinikita? No work, no pay ka. Oh, hindi ho ba? Kailangan pa bang i-detalye ng ganyang kaliwanag yan para maintindihan lang natin? Tayo mga mamamayan, dapat lahat makinabang. Kahit sabihin mong yan, hindi nagbabayad ng income tax. Ha? Ang isang mamamayan, taxpayer yan. Dalawang klase ang buwis na binabayaran ng tao. Isang indirect at isang direct. Ano yung indirect? Yung mga binibili mo, bakit? Hindi ba bumibili yung mahirap na walang trabaho? Bumibili rin yun, ha? Oh, yung binibili niya, may tax lahat yun. Kaya lahat entitled. Gano'n naman ang ginawa sa buong mundo, ah. Oh, bakit dito lang may nakakaisip ng ganyan na baka demonyo yung mga yan na nag-iisip ng ganyan? Gawing selective. Ha? Ayon sa criteria na sila lang ang gumawa. Hindi naman ganun ang criteria nung ito ipanukala. Bakit nung ipapatupad, iba na? Ganyan naman sa Pilipinas kahit ang batas ang ganda sa umpisa nung ipapatupad na, iba na ang patupad kanina may pinalabas sa television isang tarantado nagwala. Pinagtataga yung, sa Laguna yata ito pinagtataga yung barangay captain nila. Ang motibo, dalawa raw. Yung dahilan kung ba't ginawa nung gago yun. Una raw, isang motibo yung nagseselos yung asawa niya. Baka pinag-iinteresan ni Kapitan. Pangalawa raw, isinama ni Kapitan, inaanak niya yan, isinama niya sa tokhang, yung pangalan. Hindi nila sinabi yung pangatlo Baka may pangatlo walang iya kayo, nung tokhang, nilista niyo pangalan ko, nung namimigay na kayo, ng amelioration, hindi ako nakalista. Ang sabi ni Vico Soto ay hinimok niya yung mga more fortunate families, yung mga nakakaangat ng konti, na tumanggit na tanggapin yung cash assistance or to donate them instead. Kung may pera ka naman, di ba? Gano lang naman siguro yan. Di natin alam magkano yan gano'n na lang talaga gagawin. Di ba katulad nung nasabi natin, bibigyan mo kami ng sardinas. Hindi man kami sanay kumain niya. Mabuti pa, binigay nyo tuyo. Kakainin ko yan. Yan sardinas hindi naman sa pag-ano, no? Sawa na tayo dyan, maliit tayo, di ba? Yan na lang, araw-araw kakainin mo. Ano ba yan? Tsaka kukunti yung bigas. Sabi ko nga sa inyo, malaki pamilya ko Meron naman mga nagmagandang loob sa atin, nagbigay ng bigas sa akin kahit pa paano, tayo merong tumulong sa atin, di ba? Mas kailangan ng iba yan. Binigay ko na lang sa iba. Di ba? Ganun na lang ang gawin talaga ng mga may pera. Tama naman yun di ba? Natural yun na na damdamin di ba? Ang sabi niya, ito raw,
magkakaloob ng subsidy sa mga residents na hindi covered ng National Government Social Amelioration Program. Hindi ho ito kasali doon, ha? Ito'y bukod. Ayon sa kanya, bakit ito? May bilang, 200,000 o 206,000 families ang kanilang inilista na tatanggap ng social amelioration. Pero 93,000 lang daw ang inaprubahan doon sa national in social amelioration program. Ibig sabihin, ano yun? Kung 206,000 ang pamilyang inilista nila, 93,000 lang ang inaprubahan daw ng ng DSWD. Ang magiging local government subsidy, ito ibibigay nila, magkakahalaga raw ng 8,000. O ganun din eh. Diba? 8,000 Sa iba nga, 5,000 hindi po kami mamimili. Ito sabi niya, kung sinong bibigyan, basta pamilya na taga-Pasig, bibigyan namin. Hindi kailangan, ito pa, hindi kailangan na butante. Kamukha nung tinatanong ng DSW, butante ka ba rito? Ibig mo sabihin, pag hindi butante, hindi na Pilipino yan. Di ba, dapat Pilipino bibigyan mo? Baka mamaya, mabalitaan natin, inchik ang binigyan nyo, ha? O wala nang mga requirement na ganon. Wala na requirement. Basta residente ng Pasig, bibigyan po. Ayan. Patulong ka, Mayor Vico Soto, sa Postal Service employees. Yung mga kartero. Yan ang pinakamaganda na magagawa ninyo. Di ba? Itinanong siya kung kasama raw ba rito yung non-low income households, mga resident ng malalaking subdivision like Barangay San Antonio. Sabi ni Soto, hindi kami namimili. Ina-assume na po natin kung tatanggapin nila yung tulong ay nangangailangan po sila. Ayun. Ibibigay sa'yo, dadalhin sa'yo. Pero pwede mong tanggihan. Kasi mayayaman na nakatira dyan eh. Ang dami yan, Valle Verde. Di ba? Yung yung Green Meadows, hindi nila sakop ba yun? Quezon City na yata yun eh, no? Tsaka yung Corinthian. Mga kaibigan. Yan, yung Valle Verde. Dami rin mayayaman dyan. Pero hindi lahat na nakatira dyan mayaman. Di ba? Paano yung kasambahay? Pero, ganun ang magiging proseso nila. Ibibigay sa'yo, dadalhin sa'yo, bahala ka nang tumanggi. Para maibigay, o kaya gusto mo, ibigay sa iba. Di ba? Yun ang talagang dapat, mga kaibigan. Yun, ina-assume nga namin. Yan. Di mo sila, alam na nila yung gagawin. Di ba? Pero lahat kasama. Mga kaibigan. Yun ang importante. Meron din pong area sa Barangay San Antonio na hindi naman po mayaman. Meron pala hindi mayaman doon. Pero mayroon din pong lugar na talagang may kaya yung mga tao. Pero, i-open po natin sa lahat yung financial assistance. Kasi alam natin, kahit po middle class, sabihin natin na may kaya, pero nawala ng trabaho dahil sa quarantine. Yun ang tama eh. Diba? Sa Hong Kong, 18 years old above. Lahat meron. Bakit? Taga Hong Kong yan eh. Diba? Common sense. Iba yung senior. Meron yun. Iba yun.
Sabi niya, wala tayong datos na eksakto kung sino talaga yung nangangailangan na to. To the last person, alam natin yung bilang. So, i-open natin sa lahat. Inikayat lang natin yung mga may kaya, okay pa man na huwag na lang po nila tanggapin yung tulong or tanggapin nila. Ibigay nila sa mas nangangailangan. Oh. Tama, iba. Ganun din naman ang sinasabi natin dito.